Zask, mas pinalakas, hindi na kailangan ng Inspire, bagong indication ng bounty at iba pa. Ang mga patch note na ito sa advanced server ay ibabahagi ko sa inyo ngayon. Umpisahan natin dito kay Zask. Nagkaroon ng experimental changes sa kanya kung saan tuloy-tuloy na ang laser beam ng kanyang spawn. Binawasan nga lang ang slow at damage nito, pero okay lang yon. At least hindi mo na kailangan ng mga attack speed item. Kasi kapag nag-attack speed item ka, hindi mo lang din mapapabilis ang attack speed ng iyong spawn. Kasi fix na yan kahit mag-inspire ka pa. Dito naman tayo sa kanyang skill 2. Kapag nagbato ka ng skill 2 at tinamaan ng kalaban, automatic i-stun ng iyong spawn ang mga tinamaan ng iyong skill 2. Tignan nyo, isa-isang i-stun ng aking spawn yung mga kalaban na tinamaan. Mas okay sana kung sabay-sabay i-stun, di ba? Mas pinabilis din ang casting ng kanyang skill 2. Kaya mas madali na itong patamain. Ang kanyang ultimate naman pwede mo nang itutok kung saan mo gustong lumabas ito. At binawasan din ang mana cost nito. Tignan nyo naman, tuloy-tuloy na yung laser nito sa kalaban. So kahit wala kang skill 1, pag nag-ultimate ka, kung saan mo tinutok, doon ka mapupunta. Kaya para sa akin, solid ang pagbabago na ito para kay Zask. Makakatulong din ito kasi mas madali kang makakatakas if ever. Si Nana naman, mas pinataas ang defense reduction na naibibigay ng kanyang skill 2 kapag merong tinamaang kalaban. Dito naman tayo kay Moskov. Binalik na sa advanced server ang kanyang ability na mag-cooldown ang mga skill kapag nakakahit ng kalaban. In exchange, pinaikli na lang ang kanyang stun duration at dinagdagan ng cooldown ang kanyang skill 2. Lagi na kasi nababan si Moskov ngayon sa RG. Nagkaroon ng konting adjustment ulit dito kay Chu. Tuwing mag-i-skill si Chu ng 2 beses, magkakaroon agad siya ng passive. At pinalayo din ang dash ng kanyang skill 1. Pero huwag kayong mag-alala, nagagawa pa rin naman ang mga freestyle sa kanya. Dito naman kay Nathan, binawasan ang kanyang mid to late game damage. Pinahina ang kanyang passive, skill 1 at skill 2. Lagi na kasing nagagamit ngayon. Sa battlefield adjustment naman, kapag ikaw ay lagi nakaka-takedown ng kalaban, ibig sabihin naka-snowball ka at nakakalamang, makikita na ang indication ng bounty or makukuhang gold kapag ikaw ay na-takedown ng mga kalaban. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So dito sa video ito, pinipitas-pitas ko muna yung mga kalaban para tumaas ang aking bounty at mapakita sa inyo kung ano yung indication na inilagay ni Muntun. So yun nga, kapag ikaw ay masyado ng maraming beses nakaka-takedown ng kalaban, makikita dito ang bounty mo or yung additional gold na makukuha nila kapag na-takedown ka. Tinry ko naman kung anong itsura kapag sa kalaban ito nakalagay. Kaya naman nagpa-takedown ako ng paulit-ulit dito sa Nana. At nung mega kill na yung Nana, kita na dito 120. Hindi lalabas sa gilid yung mga bounty unless mas matas ito sa 120. Ginawa ito ni Muntun para ma-prioritize nyo yung mga kalaban na nakakalamang. Yung Elemental Lord naman, binawasan nila ang makukuha mong XP at gold kapag na-takedown nyo ito. Pero dinagdagan naman ng 20% ang HP nito kapag nakuha nyo na. Sa item adjustment naman, pinamura ang presyo ng Berserker's Fury. Tapos ang Concentrated Energy naman ay mas pinatagal ang duration. Ang Elegant Gem naman ay na-nerf, pinatagal ang cooldown. Yun lamang for this video. Anong masasabi nyo sa update na ito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.